Sa bawat hakbang, ako'y naguguluhan. Tulad ng hangin, ako'y nawawala. Pait ng buhay, akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Lord, sa bawat araw, ang kaluluwa ko. Hey guys, morning mga kapatid, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po sa oras at araw na ito, tayo po ay tutungo dito sa ating daily devotion, dito sa ating God's Morning. At ngayon po ay araw ng Lunes, May 4, 2026. At ngayon pong araw na ito, sa atin pong pagtalakay, sa atin pong God's Morning, ay tutungo po tayo sa dalawang verse natin ngayon, mula po sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, ay pag-uusapan po natin ang dalawang talatang ito. At ito po ay pamagatan nating join the workforce of God. At sa atin pong pagtalakay ay babasahin po natin ang talatang ito. At sabi nga po ng Amplified Version, sabi po sa talata, ay ito po. Sabi niya dito, then he said, sa verse 37, to his disciples, the harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So verse 38, sabi niya, so pray to the Lord of the harvest to send out workers into His harvest. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, salamat po sa oras at araw na ito. Sa amin pong pagtalakay sa talatang ito, dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng katalinuhan, gift of understanding, Lord, upang maunawaan namin ang talatang ito. At patuloy kang mag-usap sa bawat isa sa amin, Lord, at patuloy niyo kaming gabayan, Lord. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na siyang aming nagbibigay sa amin, Panginoon, ng lakas at pangunawa. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang vessel ng iyong pagpapala. Hindi lamang po sa amin, kundi sa lahat ng tao na makakarinig ng iyong salita. Again, O Lord, we acknowledge na ikaw yung guro na siya magtuturo sa amin. Mangusap ka lamang po sa bawat isa sa amin. And again, O Lord, sa pagpapahayag nito, speak to my vocal words, none of me, and all of you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, dito po sa ating pagtalakay, ang ibig sabihin po ng Lord the Harvest ay nagpapatungkol po sa atin, sa ating pagkilos. At sa Old Testament po, ang God Almighty ay inilarawan din po ito na bilang may-ari at tagapangalaga ng bukid. Sa Joel chapter 3 verse 13, nasabi nga po doon, put in the sickle for the harvest is ripe. Dito pinapahayag po ng Panginoon na marami na po na kinakailangan ng ating pagkilos upang magkaroon po ng pagbabago. O sabi nga ay hindi lang masayang. At sa Jeremiah chapter 5 verse 24 ay nabanggit din po ito. Sabi nga po doon, siya po ang nagsabi nito, sabi niya, give it rain and reserve unto the appointed weeks of the harvest. Dito pinapatungkulan po na lahat po ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos na siyang naglilika. Ibig sabihin, dito po ay pinapakilala po dito na ang our Father ang siyang naghahanda ng lahat. Siya po ang nagtatanim, nagpapadala ng ulan, at nagpapatubo. Kaya siya rin po ang nagmamay-ari o
tinatawag din po natin siya yung Panginoon ng pag-ani na ito, the harvest. Kaya nga mga kapatid, noong una sina Moses, si Elijah at iba pang mga propeta katulad ni Isaiah ang ipinapadala. Pero nang dumating po ang ating Panginoong Hesus, no, bilang isang tao at Panginoon tagapagligtas natin, ipinakita po niya ang paglilingkod ay hindi lang para sa iilan, no. At dito, ang utos na ito po na atin pong matutunghayan ay isang command at trust. Pinagkatiwalaan po tayo ng banal na Espiritu na maging kamay at bibig ng ating Panginoon dito sa lupa. Kaya nga, sa buhay natin ito, nawa, ang pagtalakay natin sa talatang ito ay magbukas ng ating puso at damdamin ng tamang paglilingkod sa Panginoon, no? At ang pagtawag sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, tingnan po natin doon po sa ating binasang talata mula sa Mateo, ano, ito po ay paglalarawan, no? Ginamit niya dito ay ang analogy ng pagsasaka. Noong panahon pong iyon, no, kapag ang tag-ani ay sobrang dami, no, ng mga inaani, ay talagang nagkukulang po ang taga-ani, no? Anong nangyayari pagka nagkukulang ang mga taga-ani, no? Nabubulok lamang po ang maaring palay, no, maaring kung ano man yung hina-harvest. At ganito rin po ang nakita ng ating Panginoong Hesus. Nakita niya na ang napakarami ng tao na parang mga tupang walang pastol. Naliligaw, may problema, at kailangan ng kaligtasan. Kaya nga po, kalimitan sa mga taong ito, handa na nilang tanggapin ang salita, no, ng ating Panginoon Diyos. Pero kulang ang handang maghatid, kulang ang handang magturo. Kaya nga ang ating Panginoon Diyos ay nagpapakita rito ng kanyang pagmamahal, no? Pinapakita niya rito ang kanyang puso. Kaya nga bago niya sinabi na he was yung mga bagay na ito na binasa natin, bago niya po sinabi ang talatang 'yon, no? Ay the harvest is plenty, no, but the workers few, sabi niya, bago niya po 'yon, ay talagang nakita natin dito na he was moved, no, with compassion. At dito pinapakita po na kung paano po ang ating Panginoon Diyos ay naaawa ng sobra sa mga taong sabi nga ay wala pang kaligtasan, no. Ang titingnan po natin ang ating paligid, mga kapamilya, kapatid, no, marami pa po diyan ang talagang wala pang relasyon sa Panginoon Diyos, no. Kaya nga po dito ang ating Panginoon Diyos ay gusto niyang iligtas ang lahat, no. Kaya kailangan niya ng mga partners, no. Kailangan po niya ng mga partners, no. At dito sa ating pagtalata ay tutunghayan po natin kung bakit po tayo tinawag ng ating Panginoon Diyos. At dito po sa ating talatang ito na kinakailangan niya po ng partners ay tinutukoy po niya mismo tayo. At sinasabi po dito na ating Panginoon Hesus, no, na even kahit sa kanyang mga disciples, no, noong panahon na yon na ang kung paano niya dinemonstrate, no, ang paglilingkod. At ngayon sa mga oras na ito, ngayong umagang ito, yan po isinasabi rin po niya sa atin bilang mga tagasunod na ating Panginoong Kristo. O sinasabi natin bilang mga Kristiyano. Hindi po tayo saved by chance, no? Na masasabi natin napadaan lang, aksidente lang, na niligtas tayo ng Panginoon Diyos, aksidente lang na tumanggap tayo sa Panginoon. Hindi po yun, no? Naligtas po tayo ng ating ng God Almighty dahil may purpose po siya. Kaya nga po sa buhay natin bilang isang mga Kristiyano, no, hindi po tayo dapat taga-panood lamang. Hindi po tayo dapat taga-receive ng blessing lang. Tayo po ay ginawa ng ating Panginoon Diyos na maging witness at worker ng kanyang kaharian.
Nabanggit po natin yung harvest, no? Sabi nga, ang harvest na yan ay nasa paligid lang natin. Tumingin ka sa pamilya mo. Tumingin ka sa mga kaibigan mo. Tumingin ka sa mga katrabaho mo. Tumingin ka sa mga klase mo kung estudyante ka pa. Ilan dyan ang totoong talagang tumanggap sa Panginoon dyan? Ating Panginoon Diyos. Ilan dyan ang totoong mayroong relasyon sa Panginoon Diyos? Pamilya mo, tropa mo, katrabaho mo, sila ang harvest. Marami sa kanila ang lugmok sa problema at takot sa future. Handa na po silang anihin. Pastor, pasaway sila. Yes, handa na silang pahaw. Sila yung mga tao na kailangan ng Diyos. Sila yung tao na katulad din natin na naghihintay lang ng taong aabot. At kung minsan tatanong natin, bakit ako? Minsan tinatanong din ng Panginoon sa atin, bakit hindi ikaw yun? Di ba? Mga kapatid, ikaw yung tumanggap, ikaw yung nakabasa, ikaw yung uma-attend ng God's Morning o Bible study ninyo o ng Sunday service. Pero bakit hindi mo mai-share sa kanila ang good news ng Panginoon? Sabi nga ng Panginoon, sabi nga ng talata rin sa atin, kung nahihirapan ka, kung nalilito ka, kung di mo alam ang dapat mong gawin, sabi ng Panginoon, manalangin tayo. Prayer first, then action next. Kung nakita natin yung mga kapatid natin, sabi nga, titingnan natin, ilan sa mga kapatid mo wala pang relasyon sa Panginoon Diyos o hindi pa tumanggap sa Panginoon Diyos. Pag-pray mo sa Lord. O kung ikaw ngayon na nakikinig, hindi ka nakakasiguradong hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoon, panalangin mo ito. Then saka ka umaksyon. Pwede mong lapitan yung mga kakilala mong Kristiyano, no? O pastor, no? O ikaw, kung nakakarinig ka ng salitang ito ngayon, no? Kahit hindi man tayo magkakilala, mag-comment ka dito sa comment section. Bigay mo yung number mo, no? O kaya Facebook account mo, no? Or pwede tayo mag-video call or pwede kitang tawagan, no? Napakahalaga po mga kapatid. Dito po ipanawagan sa atin. At kung ikaw naman ay Kristiyano na, let's offer yourself, no? Para maging bahagi ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Para maging bahagi ng pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Madalas, ang sagot po ng Lord sa prayer natin sa mga taong inaakala natin ay kailangan ng Panginoon ay ikaw, tayo. Kapag sinasabi natin, Lord, magpadala ka ng mga manggagawa, no? Sasagot po ang ating Panginoon Diyos. I am sending you. Kaya nga mga kapatid, sa church natin hindi po kulang yan. Ang kulang lang ay ang pagtugon ng bawat kasapi nito. Ng bawat kasama nito. Hindi po pwedeng magkulang ang Panginoon. Kaya nga, sa ating pong pagtalakay, mga kapatid, no? Mahalaga po, no? Na matunghayan natin, no? Sabi nga po dito sa talata, marami ang aanihin. At sa pagkita ng ating Panginoong Kristo, mismo ang ating Panginoong Kristo nagsasalita nito, sabi niya, plentiful ang word niya. O sobrang dami ng aanihin. Ito pong mga ito na sinasabi dito sa talatang ito, yung mga kaluluwa. No? Mga kaluluwang gutom sa katotohanan at kailangan ng Savior. Ang mundo ngayon ay puno ng problema. At ito po yung sign na handa ng makinig. Kapag ang isang tao, punong-puno ng problema, may karamdaman,
Yan po yung sign na sila po ay nakahanda ng makinig. Kaya nga mga kapatid, mulat natin yung ating mata. Yung mga kapatid tayo sinasabi nga natin from our colloquial world, no? Ngayon, sa panahon na ito na yung sinasabi natin may pinagdadaanan, no? Ngayon, pag sinabi natin yan, very common na sa atin, may problema yun, no? Yan yung mga taong may mga pinagdadaanan. At the problem is, kulang po talaga ang manggagawa. Dahil minsan, inatasan na natin na, ayan, si pastor ang kailangan yan. Minsan, wala yung pastor eh. Minsan, ikaw yun. Kaya nga din sa talata natin, isang paalala po sa atin, sabi doon po ng talata, the workers are few. Dito po natin makikita ang puso ng Diyos Ama. Hindi po siya nagreklamo, kundi naghahanap siya ng mga taong handang tumulong, handang tumugon. Hindi tayo po naligtas para lang maging comfortable. Tayo po itinawag para maging laborers. No? Kaya nga po sa buhay natin ito, yan po ang katotohanan. At yan din po ang solusyon. At sa buhay natin, kailangan po natin ng patuloy na pananalangin at pagsunod. Dahil ang pagiging manggagawa ay calling mula sa triune God o sinasabi natin Godhead. Father, our Father, no, Abba Father, Son, and the Holy Spirit. The Son is our Lord Jesus Christ. At ang banal na Espiritu, siya yung iniwan sa atin. Siya yung nananahan na ngayon sa atin. Kapag nananalangin po tayo, binubuksan po ng ating Panginoon Diyos ang ating puso para sumagot tayo. Minsan, di ba, litong-lito tayo nung gagawin natin. Doon nga sa kanta natin, di ba, minsan napapakinggan ninyo, anong gagawin ko, Lord? Di ba? Mga bagay na even up to now, hindi natin malaman anong talaga yung gagawin natin. Kaya kailangan po natin yung Panginoon pang makita natin ang bawat pagkilos niya. At ang tawag na ito ay para sa lahat. Hindi lang po yung para sa mga pastor. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, tinatawag ka rin ng Panginoon. Kaya nga po hindi lang ito para sa mga pastor. Kapag po tayo ay nagbabahagi ng salita, ikaw ay worker na ng Lord. No? Kapag isineshare mo yung Word of God, no? Kapag isineshare natin ito na may pagmamahal at katotohanan, no? Yan po. Ay, ikaw ay bahagi na ng, sabi nga ay worker, laborer na ating Panginoon Diyos. Sa pag-share mo ng mga Word of God o kaya mga inspirational quote, mga teaching patungkol sa ating Panginoon Diyos. You're co-worker ng ating Panginoon Diyos. Kapag nagmamahal ka para maipakita ang ating Panginoon Kristo, ikaw ay work first ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, mula sa pagiging spectator, tinatawag tayo ng Holy Spirit na maging participant. Hindi lang tayo taga-masid, taga-panood. Kailangan mag-participate. Again, ang bahagi po ng pagiging Kristiyano ay hindi ang pagiging attendance. No, may attendance ka. Hindi po ganoon. Dahil kung paano tayo nababago ang buhay natin. Paano nagiging kagamit-gamit ang buhay natin sa iba. Hindi yung pagkasimba mo, uwi ka, amen, tas wala. Hindi naman nabago yung buhay mo o buhay ng mga tao sa paligid mo. Alam mo kapatid, kapag tayo ay nababago ang buhay natin, nakikita at nasasalamin, yes, hindi ka perfecto. May mga pagkukulang ka pa rin, may mga pagkakamali ka pa rin, may mga nasasabi ka pa rin hindi maganda sa pandinig ng iba. To cut the long story short, we cannot please everyone. Pero mga kapatid, sa buhay nating ito, pwedeng maging salamin tayo ng kabutihan ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos na katulad nito. Kaya nga kapatid, join the workforce of God. Yan po ang challenge sa atin ngayon. At huwag po tayong matakot dahil ang Lord of the Harvest,
Diba? Sabi nga po kanina, pinaliwanag natin sa Joel, no? At sa Jeremiah 5, no? Na, sabi nga po, ay kasama natin. At ang harvest ay marami at kailangan tayo sa kingdom of God. Kaya nga po, sa ating application nito, manalangin po tayo. Kung gusto natin ngayon sa mga bahaging ito, na maging part tayo o workforce ng Panginoon Diyos, manalangin tayo. Hilingin natin sa Diyos Ama na magpadala siya ng manggagawa. At sumagot ka naman. Sabihin mo, Lord. Sabihin niya natin ito, Lord, here I am. Send me. Gamitin niya ang buhay ng bawat isa sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga mga kapatid, dito po sa aking pagtatapos sa ating binasang talata, hindi po tayo binigyan ng buhay para lang dumaan dito sa mundong ito. Hindi tayo binigyan ng grace o ng grasya para lang maging reliyoso. Binigyan po tayo ng power and purpose. Gamitin po natin. Tandaan po natin, maikli lang ang panahon o maikli lang ang buhay natin. At maraming kaluluwa ang naliligaw at nalulunod sa kasalanan. Huwag tayo maging bulag, pipi, at bingi. At maging kampante habang marami pa ang naliligaw at nawawala. Kapatid, tumindig ka. Magsalita ka. Maglingkod ka. Dahil ang ating Panginoon Diyos, our God of the heaven, ay hindi nangangailangan ng mga taong natutulog. Ang kailangan po niya ay mga warriors at workers. Kaya ngayong araw na ito, join the force. Maging instrumento ka ng kaligtasan para sa iba. God bless everyone. At ngayon naman tayo po itutungo sa Wednesday reflection. Joining the force. God's morning, mga kapatid. May the force be with you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang reflection ko sa ating napag-aralan ngayon. Dito po sa talatang ito ay ipinapaalala ni Jesus na bagamat maraming tao ang nangangailangan sa kanyang pagmamahal at kaligtasan, kakaunti lamang ang handang maglingkod at tumulong. Dahil dito, hamon po sa atin na ipanalangin, na manalangin tayo ng taimtim na magdala ang Diyos ng kanyang mga manggagawa, at habang nananalangin po tayo, dapat din tayo maging handang sumagot sa sarili nating kahilingan. Gamitin ang ating buhay upang maabot at tulungan ng iba bilang tapat na lingkod ng Diyos. Hindi lang po ito sa panawagan para sa mga pare, pastor, o leader. Ang lahat po ng manggagawa, lahat po na nakakakilala sa ating Panginoon, lahat ng tumanggap, lahat ng sumunod, lahat po tayo ay tinawag para dito sa talatang ito, sapagkat maaari tayong maglingkod sa pamamagitan ng pagiging mabuting halimbawa sa ating paligid, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kasama, sa lahat ng ating nakakasalamuha. Tayo po ang tinitingnan nila, sapagkat sabi nga po ay tayo ay nakakakilala sa ating Panginoon. At sa pamamagitan din po ng pagtulong sa mga nangangailangan, pagbabahagi ng salita ng Diyos, kagaya po nitong mga ginagawa natin. Sabi nga po kanina, yung pag-share pa lang, ikaw na po ay isa ng manggagawa. Kahit po i-share nyo lang itong mga ganitong gawain, kahit hindi po yung sa amin. Share nyo po yung mga natututunan nyo, yung mga napapanood nyo, na nabe-bless kayo. Isa na rin po kayo sa mga manggagawa na tinawag ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay lingkod ng ating Panginoon. Wala po siyang tinatangi. Sapagkat kung ang lahat naman po ay tinawag,
ngunit kakaunti nga lang po ang tumutugon. Kaya po tayo po bilang isang nakakakilala na sa ating Panginoon, tayo po ang magbabahagi, tayo po ang mag-share, tayo po ang magtatanim. Ang Panginoon na po ang magpapabunga kung ano man yung tinanim natin sa ating kapwa. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Praise God. No? Salamat sa iyong reflection. At ngayon naman tayo po ay tutungo sa ating pagbati sa ating mga kapatid online. Yan. Pinangunahan po tayo mula sa Bulaking Chaong. Kasama po natin si Nay Marta Artiliaga. Yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan sa Bulaking Chaong. Siyempre, batiin na rin po natin ating mga kapatid dyan. No, si Naylina, si Nay Gori, no, si Iyasel, no, at si Inigo, no. Yan, at syempre si Kuya Chris Artiliaga, kasama rin natin ngayon. Yan, pagbati natin sa inyong buong angkan, pamilya, mga kapatid, mga anak, lahat-lahat na po. No? At pagbati rin po natin, sundan po tayo ng ating kapatid mula po sa Usamis, no? City. No? Kasama po natin si Dr. Julia C. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At first regard po sa inyong buong pamilya, ang C family. Yan, at dyan kay Sir Dodong, kay Johan, kay Kerwin, at kay Jansen, no? Yan, at magbati rin natin mula sa Pampanga, sama po natin si Ate Cindy Mercado, yan, at magbati rin po natin sa aking magandang nanay, yan, sa Santa Rosa, Laguna, no? Isang mapagpalang umaga dyan. No? Pagbati rin natin sa aking anak na si Casey, kay Kyle na nasa Batangas, at sa aking kapatid na si Caroline na nandyan, no? At sa kanyang mga anak, kay Princess, kay Shai, kay Jello, kay CJ, at kay Sian. Yan. At from Santa Rosa at Batangas, tungo naman tayo sa Dubai, kasama po natin si Maria Bonalos, no? Isang mapagpalang umaga sa iyo dyan sa Dubai. At nasundan din po yan ang kanyang kapatid mula sa Villa Escudero. Yan, si Ate Lisel Dalangin. Yan, kasama po natin. At pagbati rin natin kay Nay Winnie Patuan, no? Dyan sa Villa Escudero. Yan, at sa inyong buong pamilya. Yan. At kasama rin po natin, yan, si Pastora Fe, yan, Andal, no? Pagbati natin dyan sa Andal Artiliaga at belated happy birthday kay Kuya Ato, kay Tatay Ato, no? At pagbati natin ng happy birthday, no? Yan, at pagbati rin natin sa kanila dyan sa Canada, yan, kila Sister Malu, no? At pagbati natin sa inyong buong pamilya, no? Pastora Fe, kila Michelle, kay Mark, kay Abby, at sa inyong lahat ng apo, no? Yan, isa mapagpalang umaga po dyan sa South Meadows. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid mula sa Barangay Santo Niño. Yan, kasama po natin si Nay Josie. Yan, isa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan sa Santo Niño. At yan, lagi rin po nating nakakasama yan. At ngayon, kasama rin po natin ang ating kapatid mula sa Makati. Yan, kay Sister Babes Rensares. At pagbati rin natin sa kanyang buong pamilya. No? Diyan sa, mula po diyan sa Bulacan. No? Yan, mga kapatid din ni Sister Babes. Ano? At pamangkin at kamag-anak diyan sa Bulacan, San Miguel, Bulacan. Sa mapagpalang umaga diyan kila Ape. No? Tungo naman tayo sa Dolores, Quezon. Yan, kasama rin natin lagi si Tatay Victor Dalangin at ganoon din si Nay TC Dalangin. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. At syempre, kasama rin natin ang mag-asawa. Yan, ang aming kumare at kumpare. Yan, si Kumaring Carmeline at Paring Arthur. Syempre, pagbati na rin natin sa ating mga baby dyan, kay Julene at kay Pao, no? At pagbati rin natin sa aming inaanak na si Tyrone at si Janessa. Isang mapagpalang umaga dyan sa
Concepcion Carmelite, no? Yan, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. At kasama natin ulit si Ma'am Manilyn Mendoza. Isang mapagpalang umaga sa inyo, Ma'am Manilyn. Salamat po at sa inyong sa aming sabi nga niya dito, God morning, Pastor, God bless po. God bless Mr. Manilyn Mendoza. Yan po. Yan. At yan, nandito rin si Naimini Patuan, nabati ko na, at si Caroline. So tayo po ay magtatapos na, ay nabati ko lahat. At kung hindi man, ako po ay patawarin ninyo. At sa ating pong pagtatapos, inaanyayahan ko po ang lahat, kung kayo po ay may time, alas 8 ng gabi mamaya, sa aming daily, sa aming pong Bible study. Meron po kaming Bible study. Kami po ay nasa Exodus 8 na po. Kung gusto niyo po umattend, pwede niyo na pong basahin para makapag-advance na kayo, para ma-reflect na rin natin sa ating sarili habang sinasabi ng talatang ito. At mamaya, kung gusto po ninyo umattend, PM lang po kayo, or i-add po namin kayo doon sa GC namin sa Bible study. At yun po mga kapatid, at dyan po tayo magtatapos. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu taming Panginoon tagapagligtas. Salamat Panginoon sa muli mong pag-alala sa amin kung paano ang iyong pagmamahal. Hindi lamang po sa amin, kundi sa bawat tao na nasa paligid namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng conviction upang may parating, O Lord, namin sa aming buhay ng iyong salita. Alisin mo sa amin ang mga alalahanin. Alisin mo sa amin ang mga bagay na tumutulak upang hindi namin gawin ang mga bagay na bumabalakid sa aming buhay upang ibahagi namin ang iyong salita. Kundi bagkus, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, upang ang iyong paghahangad at ang iyong awa, O Lord, sa sangkatauhan na wala pang relasyon sa iyo, ay mag-manifest, Panginoon, sa mundong ito. At gamitin mo yung buhay namin, Panginoon, upang kami ay maging katuwang mo sa iyong pagmamahal na ito. Ikaw yung Diyos na tunay, Panginoon, na umaabot sa lahat. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming buhay ay kami maging daluyan ng iyong pagpapala. Kaya, Panginoon, sa aming umagang ito na aming napakinggan, we acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na siyang nagturo sa amin. Ikaw yung banal na espiritu na siyang nangungusap at bibigay ng tunay na pahayag. Salamat sa paggamit mo lamang, Panginoon, sa aming mag-asawa upang may bahagi ang salitang ito, Panginoon. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan. At sa lahat ng ito, ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, na sa aming pong buhay, patuloy niyo po kami, Panginoong, ingatan ang bawat isa na nakikinig, O Lord, at makikinig pa lang, O Lord. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ingatan mo po kami, Panginoon, pagkalooban ng kagalingan, pagkalooban, Panginoon, ng mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, dahil ikaw yung Diyos na hindi magkukulang. Ikaw yung Diyos na siyang magpapagaling sa bawat isa. Especially, Lord, sa mangyayaring examination, O Lord, ng aking asawa para sa kanyang nalalapit na operation. Lord, kami po yung nagpapasalamat dahil naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang magpo-provide at ikaw po din, Panginoon, ang tunay na kagalingan. At patuloy mo, Panginoong, ingatan ang bawat specialist, O Lord, mga doktor, mga nurse, O Lord, at mga surgeon, O Lord, na gagamitin mo. Salamat, Panginoon, at ito po yung aming dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Jesu Cristo. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Palitan ng dalaga.